Sa loob kami ng kanyang kotse ay tahimik lang ako hanggang sa marinig kong tumikim ito. Vivian, where will I drop you off? Sasakayin na lang po ng taxi, Professor Vincent. Sagot ko, I'll take you to your house. Presinta pa nito habang pasulyap-sulyap sa akin. Naku po, wag na po. Nakakahiya. Doon na lang po ako bababa sa sakay ng taxi. Magta-taxi na lang ako, Sir Alden. Kaagad natanggi ko. Sobra-sobra nang naibigay kong abala sa kanya. Nakakahiya na. Baka bukas ay hindi niya na ako papasukin sa klase niya. Don't mention it. You have nothing to be ashamed of. I am doing this because you are my student. I just want to make sure you get home safely. Buti na lang mabait ang professor ko. Salamat po ulit. Hindi na ito umimik. Ngayon ko lang napagtantong madilim na pala. Hindi tuloy ako mapakali. Sir Alden, pwede ba magtanong? Itatanong ko sana kung anong oras na. Habang nagmamaneho, sinuliya pa naman kaagad nito ang kanyang wristwatch. 8:30. Tipid na sagot niya. Naku, patay. Bakit patay? Napangiwi ako. Kasi po gabi na. Huwag ka mag-alala, ipaliliwanag ko na lang sa mga magulang mo. Hindi na ulit ako nagsalita pa. Hindi ko naman masabi sa kanyang wala na akong magulang. Baka humaba pang usapan namin at kung saan pa umabot. Wala kaming imikan hanggang sa naramdaman kong huminto ang kanyang kotse. Nang tingilaan ko ang aking harapan, ay nakita ko nandito na kami sa harapan ng malaking gate. Ang laki ng bahay niyo, Miss Burlington. Hindi halata na buhay prinsesa ka. Komento nito. Buhay alila. Naisagot kong bigla pero hindi ko naman naituloy nang ma-realize ko ang sinabi ko. What do you say, Miss Burlington? Wala po, sir. Ang sabi ko pa yung gwapo niyo. Natawa naman ito. I've heard that many times, Miss Burlington. Sanay na ako. Sagot naman ito habang umiiling-iling. Lumabas ito at pinagbuksan niya ako. Pumasok ka na't magpahinga. Maaga ka pa bukas. Don't be late in my class. Paalala nito. Hindi po ako malilate. Promise. Tinaas ko ang aking mga kamay kaya natawa na naman ito. Sige na, pumasok ka na, Miss Burlington. Pagtataboy niya sa akin. Huminga ako ng malalim bago tuluyan tumalikod dito. Hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa kanya. Muli kong hinarap ito. Salamat po ulit, Professor Vincent. Papasok na ho ako. Turo ko sa malaking gate na nasa harapan ko. Sige na, pumasok ka na. Nakangiting sabi nito. Ang gwapo niya talaga. Ilang taon na kaya si Sir Alden? Feeling ko yung mga nasa 29. Papasok na ako ng gate nang marinig kong tinawag niya ulit ako. Vivian! Tawag nito. Sa pagkakataong ito'y pangalan ko na lang at hindi na apelido. Nilumon ko naman kaagad ito. Bakit po, sir? Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Iwasan mong pagkain ng seafoods. May allergies ka sa seafoods. Paalala nito. Ngayon ko lang nalaman na allergies pala ako doon. Kaya ba nangati ang buong katawan kagabi? Yun din kaya ang dahilan kung bakit nahilo ako at nawala ng malay. Salamat po ulit sa paalala, Sir Alden. Nginitian ko ito. Sumayas naman ito na pumasok na ako sa loob. Pumasok na rin ito sa loob ng kanyang kotse bago pa bumukas ang gate. Pagpasok ko sa loob, kagad ako napabuga ng hangin saka huminga ng malalim. Binilisan ko ang paglalakad para tahakin ang main door. Bago ko pigitin ito, napapikit muna ako. Sana lang wala dito ang... Sambit ko habang binubuksan ko ang pintuan, ngunit napalundag na lang ako nang marinig ang boses ng taong pinapanalangin kong wala sana dito. Ang beast sa bahay na ito. Saan ka galing? Seryosong mukha bumungad sa akin. Marino ko napapikit. Kanina ka pa ba dyan? Is it obvious? Anong oras na? Ganitong oras na bang uwi ng isang high school student? So, sino yung nagatid sa'yo? First day in school, nakikipag-date ka na agad sa kaklase mo? Kaagad nahusgan ito sa akin. Hindi ako nakipag-date. Nawalan lang ako ng malay kaya... So, you used your unconsciousness as an excuse? Yan po ang totoo, Kuya Miggy. Paliwanag ko ngunit kinagulat ko nang higitin niya akong palapit sa kanya. Remember this, my wife. You are already married. You shouldn't be flirting with any man, especially the father of that child. Turo niya sa aking tiyan. Because you are mine. And I'm just waiting for you to turn 18 to claim what is mine. Napalunok ako dahil sa sinabi nito sa aking pagmumukha.
Napakurap-kurap naman ako habang nakatitig pa rin sa kanyang mukha dahil magkalapit pa rin kami at halos maduling na ako. Bumilis ang paghinga ko. Nalalanghap ko rin ang mabango niyang hininga. Binitawan niya rin naman ako. Go upstairs and go to my room. Utos nito sa akin. Pero sa kwarto ni Manang ako matutulog. Sagot ko. Didn't you hear what I said? In my room. Or let's say, our room. You can sleep there cause you are my wife. Mautoridad na utos niya. Nanatili ako nakatayo sa kanyang harapan. Hindi muna ako gumalaw ngunit nagsalita na naman ito. Ano pang hinihintay mo? Oo, aakyat na ako. Kagad na sabi ko sa katinahak ang hagdanan. Naiwan siya sa sala. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin niya. Pumasok ako sa kanyang kwarto at tumambad kaagad sa akin ang mga saplot kong hinubad kanina. Nakita ko na lang ang damit, short at bra ko pero wala pang panty ko. Nasaan na yun? Hinanap ko pa kung saang-saang sulok pero hindi ko talaga ito nakita. Hanggang sa mapagod na lang, humiga na lamang ako para magpahinga dahil maaga pa ako bukas. Nalimpungatan ako nang maramdaman kong may kung anong bagay ang humahaplos sa aking binti. Naimulat ko ang aking mga mata at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mabungaran ko ang isang lalaki. Nasa ibabaw ko, nakadagan sa akin. Madilim kaya hindi ko masyadong makilala. Napalanok ako nang maamoy ko ang gamit itong perfume. Hindi ako nagkakamali. Si Kuya Miggy ang nasa ibabaw ko. Naamoy ko rin ang kanyang hininga na may halong alak. I can't wait for you to turn 18. What if I do you now? Lasing ang tono na pananalita nito. Bagya ko itong itinulak ngunit hindi ko nagawang paalisin ito sa ibabaw ko. Don't try to push me. You'll just tire yourself out. Saway nito. Kuya Miggy, anong ginagawa mo? Gabi na. Matulog na tayo. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. May pasok pa ako bukas. Kagatlabi na sabi ko. Kinakabahan kasi ako kaya nauutal ako. Lalo na sa mga pinagsasasabi nito. Nanlaki na naman ang mga mata ko nang bigla niyang takpan ang bibig ko gamit ang kanyang kamay. Didn't I tell you not to call me that? Every mistake you make should be punished for you to come to your senses. He said hoarsely. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang itinataas ang damit kong pantulog. Napalunok kaagad ako nang gumapang ito patungo sa aking katawan. Sandaling tumigil ang aking paghinga nang tuluyan itong haplusin ang aking dibdib. Hindi lang haplos kundi may kasama pong pisil. Kuya Miggy, wag! Pigil ko ngunit hindi ito nagpatinag. Alam kong dahil sa alak na ininom nito kaya hindi ko siya mapipigilan. You called me that again? This is your punishment. Muling nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang punitin ang damit ko. Ngayon wala na akong damit. Nakatambad na ang dibdib ko sa kanya. Buti na lang madilim kaya medyo hindi niya ito makikita. Muli na namang tumigil ang paghinga ko nang maramdaman kong lumapat ang labi niya sa tiyan ko. Hanggang sa umakyat ito at inangkin ang aking dibdib. You're the best I've ever tasted, Vivian. He whispered while he was busy doing something in my body. Napapikit na lamang ako. Alam kong langulang ito sa alak kaya ito nagkakaganito. I will claim you when you are 18. So prepare for that. For now, that's your only punishment. Huwag mo isipin na dahil dito ay mamahalin na kita. Tawag lang ng laman ang ginagawa ko at walang halong pagmamahal. Bumagsak ang mga balikat ko nang tumayo ito. Sa wakas ay tumigil rin ito pero bumitaw naman ng masakit na salita na tumarak sa aking dibdib. Hinila ko ang kumot nang buksan niyang ilaw. Tinakpan ko ang aking katawan. Nang sulipan ko ito'y pumasok ito ng banyo. Ako naman ay dali-daling pumunta ng closet para magbihis. Maya-may maliligo na rin ako dahil maaga pang pasok ko sa school. Tulala tuloy ako habang nakaupo sa school chair. Paulit-ulit na nag-flashback sa isip kong ginawa ni Miggy sa akin kagabi. Naabutan siya sa pagkain sa akin hanggang madaling araw. Feeling ko 1 o'clock siyang pumasok sa kwarto. 3 hours na nagpakasawa sa aking katawan ng labi niya. Hoy! Medyo napatalon ako dahil sa biglang pagsigaw ni Lydia sa tenga ko. Bakit ginitsura mo, mother? Bakit parang puyat-puyat ka? Tanong nito sa katinitigan ng aking mukha. Teka, ano to? Turo niya sa leeg ko. Huh? Naging blanco naman ako kung ano yung tinutukoy niya. Oh my gosh! Is that yung chikinini? Huh? Saan yung chikinini? Bigla namang lumitaw si Merlin.
Hinanap niya rin ang chikinini na sinasabi ni Lydia. Sinuri niya rin ang leeg ko kaya napabukang bibig nito. Confirm! Chikinini nga! Sino may gawa niyan? Itutuloy, kinukulit ako ng dalawa. Hindi ko man lang napansin yun kanina habang nagsasalamin ako pag alis ko ng bahay. Nakakahiya ito. Sinong may gawa niyan, ha? Pangulit pa rin ang dalawa. Wala akong sinabi sa kanila kundi ang itinikom ko lang ang aking bibig. Miss Burlington! Natigilan ang dalawa nang marinig ang boses ni Mr. Vincent. Dali-dali ang mga ito na umupo sa kanilang sariling upuan. Kapapasok lang ni Mr. Vincent. Naging tuloy-tuloy ba ang pag-ayos ng pakiramdam mo? Tanong ni Mr. Vincent sa akin. Opo, sir. Nakatungo na sagot ko. Good to hear that, Miss Burlington. Kaagad naman na pasimple lumapit sa akin ang dalawa. Si Sir Vincent ang kasama mo kagabi? Dali-daling bulong ni Merlin sa akin. Halos hindi makapaniwala ang dalawa. Napatango na lang ako. Siya bang may gawa niyan sa'yo? Nakaawang pa rin ang labi ni Merlin habang tinatanong niya sa akin ang bagay na iyon. Hindi ko naman akalaing bibigyan nila ng mali siya yung sinabi ni Professor Vincent. Kung alam ko lang, edi sana'y itinanggi ko na lang. Hindi mo wala sa isip ng dalawa ang nakita nilang kiss mark sa leeg ko, kaya panay ang pangaasar nila sa akin kahit pa sinabi kong wala lang naman ito. Kinamot ko nga lang to, ano ba kayo? Paliwanag ko sa dalawa. Hindi kami naniniwala. Humalukod-kip pa ang mga ito sa aking harapan. Hinatid lang naman ako ni Sir Alden kagabi dahil nga nawalan ako ng malay at dinala niya ako sa ospital. Yun lang yun. Kala niyo naman papatulan tayo ni Sir Alden. Umiikot ako sa mesa na nasa aming harapan para umupo sa kabilang side na upuan. Nasa kantin kami dahil lunchtime. Aba, ito mga kagandahan natin hindi dapat pinapalambas. Kahit pa sinong palito ay magkakagusto sa atin, no? Magaganda kaya tayo. Confident na sabi ni Merlin, tsaka inipit nito ang buhok sa kanyang tenga. Kumain na lang tayo. Yaya ako sa kanila. Hindi na rin naman na umimik pa ang dalawa. Seryoso na rin ang mga ito sa pagkain hanggang sa matapos kami. Pwede ba kami pumunta sa inyo bukas? Vivian? Kagad ako napatingala dahil sa sinabi ni Lydia. Hindi sila pwedeng pumunta sa bahay. Nandoon yung hari ng mga tigre. Remember, meron tayong group project. Kailangan natin mag-research. Kaagad naman nasagot ni Lydia. Oo nga, doon na lang natin gawin sa bahay ninyo, Vivian. Para naman makapunta kami at makita na rin namin yung bahay niyo. Segunda naman ni Merlin. Napangawi ka agad ako. Hindi pwede. Sa inyo na lang, Merlin. Tanggi ko. Hindi talaga pwede dahil malalagot ako sa asawa kong masungit. Sabay na napanguso ang dalawa. Sige na nga. Pero next time sa inyo naman tayo gagawa kapag meron ulit, ha? Nakangusong sabi ni Merlin. Sige. Sanang ayunan ko dalang ulit ito. Kahit alanganin pa rin para matigil na ang dalawa. Maaga akong umuwi ng bahay. Naglilinis ako ng kwarto at nagluto na rin dahil gusto ko magpaalam kay Miggy na alis ako bukas. Sana'y payagan niya ako. Aba, napakasipag ng alaga ko ah. Nagluluto? Manghang pumasok sa kitchen si Manang. Ano tong naamoy ko? Amoy chicken? Tanong niya. Lucky me po. Kaagad naman na sagot ko. Hindi yata inaasahan ni Manang ang naging sagot ko kaya napatitig siya sa akin. Ilang minuto lang din ay bigla na lang itong natawa. Akala ko pa man din nagluto ng masarap na ulam, yun pala'y instant noodles. Natatawang sabi ni Manang. Nilapitan ko ito para bumulong sa kanya. Hindi po kasi ako marunong magluto ng mga ulam, Manang. Pwede niyo ba akong turuan kasi magpapaalam ako kay kuya na aalis bukas. Baka hindi niya ako payagan kapag hindi ko siya. Manang, anong ulam? Hindi ko na ituloy ang gusto ko sabihin kay Manang dahil bigla na lang sumulpot si Miggy sa aming likuran. Natigilan ako at tila na freeze sa kinatatayuan. Hindi pa nakakapagluto ng ulam si Manang. Sir, ito pong niluto ni Senyorita Vivian. Ang kanyang specialty. Sagot naman ni Manang. Napangawi ka agad ako. Specialty? Halos hindi makapaniwala na sambit nito. Ano namang specialty ang niluto niyan? Halos hindi makapaniwala na tanong nito. Laki mo po, senyorito. Biglang kumunot ang noo niya. Napakamot na lang ako sa aking batok. Is that all you can cook, Vivian? Tanong tuloy nito sa akin. Sorry. Napayuko ako. Oh, I'm hungry. Prepare the food. Utos nito. Yung laki mo po, sir? Oo, si ma'am ang hihain ko. Paninigurado pa ni Manang pero hindi ko inaasahang magbibiro ng ganoon si Manang.
Kaagad na sinamaan ng tingin ni Miggy si Manang. Ano pa nga ba? Do I still have a choice? Sabay tingin niya sa akin. Yung Lucky Me na lang muna, mamaya na yung senyorita mo. Kaagad naman nasagot nito. Hindi ko inaasahang sasakyan niya ang pagbibiro ni Manang sabay tingin sa akin. Napatingin rin sa akin si Manang sabay kindat at senyas gamit ang kamay nito ng okay. Aren't you going to eat with me? Napalungon siyang muli sa akin. Sabi ko nga sasabayan kita. Kaagad na sagot ko at sumunod na sa kanya sa dining. Mukhang nasa good mood siya kaya dapat siguro magpaalam na ako sa kanya. Mas pinili kong umupo sa tabi niya kaya napatingin naman siya sa akin. Anong tingin niyan? Seryosong tanong nito sa akin. Wala. Kaagad na sagot ko at muling tumayo para ako na maghahanda ng pagkain niya. Naisip ko dapat ako naghahanda ng pagkain mo kaya pupuntahan ko lang ulit sa Manang. Tumayo ako para bumalik sa kusina. Hindi na rin naman na ito umimik pa. Ako ang naghanda ng pagkain sa dining table. Yun nga lang, noodles yung ulam kasi hindi pa nakapagluto si Manang. Ang sabi ko kasi sa kanya, ako na magluluto. Tapos, ito lang naman ang nakayanan kong gawin. Nang matapos ko ayusin ang dining, ay umupo na rin ulit ako sa kanyang tabi. Is this all you can prepare for your husband? Sorry, sa susunod magluluto ako ng marami. Pero syempre, matatagalan kasi magpapaturo pa ako kay Manang. Nakayukong sagot ko. Hinahanda ko ang sariling masagawan niya pero hindi naman kaya alam kong nasa good mood pa rin siya. Kumain ka na. Tanging sabi niya lang. Kumakain na kaming dalawa nang bigla na naman ito magsalita. You should eat nutritiously. The baby needs that. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya kaya napaawang ang labi ko habang nakatingin sa kanya. Tanikom ko rin naman nang ma-realize ko ang sarili na parang baliw na nakanganga ang bibig. How's your study? How was the second day of school? Mga tanong nito na hindi ko inaasahan. Ayos naman. May mga naging kaibigan na ako at napakabait pa ng prof namin. Tuloy-tuloy na sabi ko. Is it a boy or girl? Sino? Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya. Your professor. Girl. Sagot ko na nag-aalanganin pa. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko magsinungaling. Good. Tanging sabi naman niya. Muli akong tumighim para simulan na ang gusto kong sabihin sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Miggy, pwede ba akong umalis bukas? Meron kasi kaming group project at gagawin namin yun sa bahay ng kaibigan ko. Sa wakas, nasabi ko rin sa kanya ang gusto kong sabihin. Sinamaan pa niya ako ng tingin. Ang tagal niyang nakapagsalita. No. After ng ilang minuto niyang hindi pagsagot, ito lang pala ang maririnig ko mula sa kanya. Hindi niya ako pinayagan. Pero, about sa school yun. Project namin. Baka hindi ako pumasa kapag hindi ako nakipag-participate doon. Bakit hindi niyo gawin dito ang group project niyo? Rekomenda niya. Napaawang muli ang labi ko. Ibig sabihin, mas gusto niyang dito namin gawin iyon. Pumapayag siyang may ibang pupunta dito sa bahay niya. Talaga? Bigla ako nabuhayan kasi at least question niya na dito namin gawin yung group project. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nakagat ko ang labi ko. Narinig. Narinig mo pala. Bakit pa ulit-ulit? Kasi hindi lang ako makapaniwala na question mo na dito namin gawin. Sige, tatawagan ko mga kaklase ko. Excited na sabi ko sa kanya. May mga lalaki ba sa groupmate mo? Kung meron, huwag ka nang tumuloy dahil hindi na kita papayagan. Seryosong sabi nito at pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Wala, kami lang tatlo. Tatlo lang naman kami mga babae. Kaagad naman nasagot ko dahil baka magbagong isip niya. Okay, then do your project here. Unti-unting lumapad ang mga ngiti ko. Thank you. Thank you dahil pumayag ka. Dahil sa tuwa ko'y muntikan pa akong tumayo para sana yakapin siya. Ituloy mo na pagkain mo. Huwag kang umiti dyan na parang aso. Pura niya kaya itinikom ko kaagad ang bibig ko. Nauna siyang kumain kaya nauna din siyang umalis sa dining. Nagpaalam ito na doon daw muna siya sa balcony. Ako na may tuwang-tuwa pa rin. Habang kausap ko si Manang, nakangiti pa rin ako. Ano? Di ba sabi ko naman sa'yo wala imposible sa lalaki mahilig sa rugby? Sabi ni Manang. Hindi ko masyadong nagets ang sinabi niya. Nagpapatawa na naman yata itong si Manang. Ano yung ibig niyo sabihin, Manang? Tanong ko. Yung asawa mo mukhang naka-rugby. Pabago-bagong isip. Hindi mo alam kung mabait o tigre.
Nakangusong sabi nito sa kahinarap ang mga hugasin. Ako naman ay napangiti na lang. Kaso nang maalala kong wala pala akong cellphone, biglang bumagsak ang mga balikat ko. Paano ko makakausap kung matatawagan sila Merlin kung wala naman akong cellphone? Manang, tawag ko kay Manang na abala na sa paghuhugas ng plato. Ano yun? Sagot naman niya. Pwede makahiram ng cellphone niyo, Manang? Naku, yung cellphone ko na deadball, nahulog sa washing at hindi na gumana kaya pinaayos ko muna. Tuloy ang nalaglag ang mga balikat ko. Paano to? Hindi ko matatawagan mga kaibigan ko. Malungkot na sabi ko. Bakit hindi mo subukang manghiram dun sa asawa mo? Suggestion ni Manang. Sa tingin mo kaya Manang magpapahiram yun? Pakitain mo lang yun ng lags may pahiramin ka na nun. Manang naman. Kagal ko tinapik ang balikat nito. Natawa naman ito. Naalala ko tuloy ang nangyari kagabi kung gaano ito kasabik habang nilalantakan ako. Naginit ang pakiramdam ko. Hindi ko nga namalaya na nagkaroon ako ng chikinini sa leeg ko. Habang tulog pala ako, hinahalikan niya na ang leeg ko. Ang namalayan ko lang naman ay ang paghaplos niya sa mga hita ko kaya nagising ako. Bakit natahimik ka, Iha? Napaliyad naman ako sa pagtusok ni Manang sa tagiliran ko. May naalala lang ho ako, Manang. Ano yan? Yan na ba yung first romance mo? Masarap ba yung naalala mo kaya masyado kang tulala? Muli tinusok nito ang tagiliran ko. Manang naman. Natatawang saway ko rito. O siya, lumakad ka na. Manghiram ka na ng phone sa asawa mo. Baka magbago pa ang mood at mag-integre na naman iyon. Sige po, pupuntahan ko lang po sa balcony, Manang. Paalam ko dito. Dahan-dahan lang ang mga lakad ko habang tinatahak ang balcony. Nang silipin ko ito, may kausap ito sa phone kaya hinintay ko muna na matapos bago ako naglakad palapit sa kanya. Nang makalapit ay pasimple akong tumikim. Nakatalikod siya sa akin habang abala ito sa kanyang laptop. Mukhang nagtatrabaho yata siya rito. Hindi siya umalis kaya baka work from home siya ngayon. Muli ay tumikim ako. Nakuha ko ang kanyang atensyon kaya tumingala ito at lumingon sa akin. What are you doing here? He asked me seriously. He took off his glasses and placed them on the table. Ano kasi? Pwede ba akong manghiram ng phone? Tatawagan ko lang kaklase ko. Nakalimutan ko kasi na wala akong phone kaya hindi ko rin masabi sa kanila na dito na namin gawin yung project. Walang salitang binitawan. Kinuha nito ang phone sa table at iniabot sa akin. 5 minutes. Wika niya. 5 minutes? Anong 5 minutes? After 5 minutes, give me back my phone. Oo, ibabalik ko kaagad. Hinablot ko kaagad ang kanyang phone at nagpunta sa kanyang kwarto or kwarto na namin ngayong dalawa. Kaagad kong hinalungkat ang bag ko dahil nandito yung number ni Merlin sa notebook ko. Nang makita ay kaagad ko itong tinawagan. Yes, hello? Sagot sa kabilang linya. Merlin? Alam ko si Merlin iyon, sinisigurado ko lang. Yes, ako nga. Sino to? Si Vivian to. Ay naku, ikaw lang pala to. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang kasing sabihin na dito na natin gawin sa bahay yung project natin. Talaga? Bakit nagbago yata ang isip mo? Wala lang. Hindi kasi ako pinayagan na umalis pero pinayagan ako na dito na natin gawin. Sige, go ako dyan. Tatawagan ko si Lydia para sabihin ko sa kanya na pupunta kami dyan sa inyo tomorrow. Sige, hindi na rin kasi ako magtatagal. Kailangan ko na ibalik itong cellphone sa may-ari. Hindi kasi sa akin to eh. Kanino ba yan? Basta, ibinaba ko ng cellphone para patayin ang tawag ko. Bumalik ako sa balcony para ibalik ang cellphone. Nadatnan ko na itong nakaupo na lang habang nakatanaw sa malayo. Ito na ang phone mo. Inabot ko yun sa kanya nang lumingon sa akin. Make sure na binura mo ang number na tinawagan mo. Paalala niya sa akin. Hindi ko pa pala nabura. Buburahin ko muna. Kukunin ko sana mula sa kanya ang phone ngunit tinabulot niya ang kamay ko at inilapit ako sa kanyang dibdib. Bigla akong kinabahan. Sunod-sunod ang paghinga ko at bumilis din ang tibok ng puso ko nang titigan niya ako. Inamoy niya lang naman ang hininga ko. Amoy lakami pa rin ang hininga mo. Komento niya kaya kaagad ko namang inamoy ang hininga ko. Sorry, hindi pa pala ako nakakapag-toothbrush. Mag-toothbrush muna ako. Paalam ko sa kanya. Inaasahan kong baka kawalan niya ako ngunit hindi pala. Mas lalo niya lang akong ikinulong sa bisig niya. Muli ako napalunok. I didn't think you'd grow old so beautiful, Vivian. Bulong niya habang nakatitig sa akin. Nagpalipat-lipat ang kanyang paningin sa akin labi at mga mata. Kaya Miggy, sambit ko ngunit na-realize kong hindi ko pala siya pwedeng tawagin sa ganoon. Biglang umigting ang kanyang mga panga.
How many times have I told you not to call me that? You're stubborn. Inis na sabi niya sabay pisil niya sa aking baba. Namalayan ko na lang na lumapat na labi niya sa labi ko. Ngayon, mariin na kumikis-kis sa labi ko ang kanyang labi. Napapikit ako. Hindi ko kayang labanan ang pagtutol ng isip ko. Gusto ko ang ginagawa niya. Gusto ko ang mga halik niya. Hindi ko maitatanggi yun sa sarili ko. Namalayan ko na lang ang sarili, ikinawid ko ng aking mga braso sa kanyang leeg. Sa unang pagkakataon, nakipaglaban ako ng halikan. Napaungol ako. Natigilan siya at sandaling tumigil sa paghalik sa akin. Tinitigan niya ako ngunit sandali lang iyon dahil muli niya namang inangkin ang labi ko. Sa pagkakataong ito'y mabilis at walang pag-iingat niya akong hinalikan. He even bit my lower lip. Oh, I didn't know there were already lovebirds here, kissing on the balcony. Kaagad kong tinanggal ang pagkapulupot ng braso ko sa leeg ni Miggy nang marinig ang boses ni Tita Emily. Hindi nga ako nagkakamali. Siya nga ang bigla na lang sumulpot kung saan. Sa dinami-raming oras na pwede mo kaming istorbohin. Bakit ngayon pa? Inis na sabi ni Miggy. Oh, I'm sorry for bothering you too. This isn't the right place for that. You should be inside your room, not here. Look, you can listen in the other building. Turo ni Tita Emily sa kabilang building. Sorry po, Tita. Aalis na po ako. Nakayo kong paalam ko ngunit pinigilan niya ako. No, Vivian. I'm here because of you. Itatanong ko sana kung anong temang gusto mo para sa debut mo. Is that all you're going to ask? Why do you have to show up there just to disturb us? Dama ko ang inis na pagkakasabi ni Miggy. Oh, I'm sorry, my dear nephew. Nabitin ka ba? That's okay. Pwede niyo namang tapusin niyo sa kwarto niyo. Right, Vivian? Sarcastic ang sabi ni Tita. Hindi ako nakasagot. Nakakahiya kasi nadatnan niya kami naghahalikan dito. Tila naging kandila tuloy ako sa mga oras na ito. Pakiramdam ko anumang oras ay mauubos na ako. Pero ikaw talaga ang sadya ko, Vivian. Look at this. Pinakita niya sa akin ang daladala niyang kung anong notebook. Do you want a pink theme for your debut party? Kahit ano po, Tita. Sagot ko na lang. Pero ang isip ko ay nasa kay Miggy na umalis na nang wala man lang paalam. Naiwan tuloy kami ni Tita dito sa balcony. Nagsasalita si Tita Emily pero hindi ko naman naiintindihan dahil lumilipad sa ibang isip ko. Hanggang sa matapos ay tumangu-tango na lang ako. Hindi ko nga alam kung ano ang nididiscuss niya sa akin. Bagsak ang mga balikat ko na pumasok sa kwarto. Hinanap ko kaagad si Miggy ngunit wala ito. Hindi tuloy ako mapakali sa higaan. Hanggang sa naisipan kong maligo. 10:00 na ng gabi pero naliligo pa rin ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Bakit ako nagsuot ng sexy na pantulog? Naadik na yata ako. Hinahanap-hanap ko yung halik ni Kuya Miggy. Hinahanap-hanap ko yung haplos at yung ginawa niya sa akin noong gabi. Kaya, eto, kahit saan ko nalang ibinaling ang katawan ko pero hindi pa rin ako makatulog. Paulit-ulit pa rin na nagpa-flashback sa isip ko ang mga halik dito. Umupo na lang ako hanggang sa sabunutan ko ang sarili ko mga buhok dahil hindi talaga ako makatulog. Maya-maya lang ay minarinig ako mga katok sa pintuan ng kwarto. Si Kuya Miggy. Kaagad ako napatayo at sinuot ang roba para doblehin ang sexy nighties na suot ko. Huminga muna ako ng malalim bago ko binuksan ang pinto. Ngunit hindi lang pala siya ang mabubungaran ko kundi may kasama siyang iba. Isang babae na nakayakap sa kanya na tila ba lasing na lasing ito. Sino siya? Turo ng babae sa akin. Tumingin sa akin si Miggy. She's nothing. She's just my sister. Sagot nito at inalalayan ng babae. Lumabas ka muna. Sa labas ka matulog. Utos nito sa akin. Napawang ang labi ko at hindi man lang nakapagsalita. Nabigla ako. Hindi ko inaasahang magdadala siya na ibang babae dito sa bahay niya. At ang masakit pa dito pa niya patutulugin sa kwarto kung saan tinutulugan namin dalawa. Bingi ka ba? Lumabas ka na. We need privacy. Utos nito sa akin. Hindi pa rin ako makapagsalita dahil nabigla pa rin ako hanggang sa mga minuto na lumipas. Bingi yata yung kapatid mo, baby. Or maybe, she wants to watch us while we having sex. Natawa ang babae. Hindi ko na kaya pa na tumayo na lang doon. Inihakbang ko mga paa ko pero parang wala ako sa aking sarili. Narinig ko pang pabalang na pagsarado ni Miggy ng pinto. Doon bumuhos ng tuluyan ang luha ko. Bakit kailangan dalhin pa niya ako dito sa bahay niya kung magdadala lang din naman siya ng ibang babae dito? Naglakad ako
nawala sa sarili. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Narinig ko na lang ang boses ni Manang Lucy. Vivian, Iha, ano nangyayari sa'yo? Bakit tulala ka dyan? Untag nito sa akin. Doon ko lang namalayang nandito na pala ako sa hagdan. Niyakap ko kaagad si Manang at doon umiyak sa kanyang mga balikat. Diyos ko namang bata ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka ba umiiyak? Si Kuya Miggy po kasi. Umiiyak na sumbong ko rito. Ano ba nangyari sa asawa mo? May kasama siyang babae. Dinala niya sa kwarto namin. Ano?